ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakipin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kay gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kaniya. Nagpatuloy ng paglakad at sa kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kaniya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Naalala ko ang isang parokya na kung saan ako'y inassign na talagang halatang halata at kitang-kita ang dibisyon. Sa katunayan, doon ako pinadala ng obispo na ang utos at atas sa akin ay ayusin ko yung parokya. Ang parokya ay hindi lang nahati sa dalawa, hindi lang sa tatlo, hindi lang sa apat. Talagang bitak na bitak ang parokya. Kaya ako naalala to, kasi naalala ko yung isang Biyernes Santo na kung saan may prosesyon na gawin. Ang sabi ng isang grupo, "Father, kailangan yung santo namin ang ilalabas." Sumunod naman yung isang grupo, "Father, kami ang mga naiwan dito, kaya dapat yung santo namin ang ilalabas." Sumagot naman yung isa, "Padre, sa katunayan, kami naging tapat sa simbahan. Dapat yung santo namin ang ilalabas." Ayan. Nagpa-fluctuate ang kuryente. Okay na? Ano ba yung sinasabi ko? Ha? Bitak-bitak, hati-hati yung parokya. At dumating ang Biyernes Santo na may prosesyon kami. Prosesyon ng Biyernes Santo at iba-ibang grupo yung lumapit sa akin dahil ako yung kura. Siyempre ako magdi-decide pero nagdidiman ang bawat isang grupo. Yung sa amin, yung sa amin, yung kanila, yung sa amin. Kaya sa palagay nyo, ano naging desisyon ko? Ang desisyon ko, isama lahat ang santo. Saan ka nakakita ng Biyernes Santo, tatlo ang Nazareno?
3 ang Santo Inchero, 4 ang Birheng Dolorosa. Saan ka nakakita ng gayon? 5 ang San Pedro, 4 ang San Jose, 4 ang San Juan. Ang daming santo na pare-parehas dahil magulo nga yung parokya, hati-hati, at hindi lang yan, pagandahan, pagarbuhan ng karosa. Sabi ko sa sermon ko, ano saysay ng hirap ninyo? Ano saysay ng sakripisyo nyo? Ano saysay ng ating Biyernes Santo? Yung sinasampalatayanan nyo ay yung ilang estatwa, hindi yung kinakatawan ng estatwa. Sinasampalatayanan nyo lang yung grupo nyo. Hindi nyo sinasampalatayanan kung sino ang pinaglilingkuran ng bawat grupo. Sinabi ko po yan sa misa. Sinabi ko dahil sa gulo ng parokya na inatas sa akin ayusin. Asawa ng Diyos na ayos naman. Sa ating pagninilay para sa araw na ito, tinawag tayo ng Diyos, yes, tinawag tayo ng Diyos at sa pagtawag at sinasabi nating naniniwala tayo sa Kanya at naglilingkod tayo sa Kanya. Dapat nakikita po yun, una't higit sa pakikipag-ugnayan natin, yes, sa Diyos. Pero ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay lumilitaw sa ating pakikitungo sa kapwa. Dahil kung anong Diyos ang sinasamba natin, yun dapat ang nangyayari sa puso natin. Sa Ebanghelyo natin ngayon, tumawag ang Diyos. Tinawag ang 4. Tinawag para maging alagad niya. Huwag niyong akalain, pare, madre, mga taga-simbahan lang ang tinatawag ng Diyos. Araw-araw po, tinatawag tayo ng Diyos. At pag tinawag tayo ng Diyos, tulad nung 4 sa Ebanghelyo natin, hindi na sila lumingon. Iniwan yung tatay, iniwan yung mga upahan, iniwan yung kanilang panglambat, iniwan ang bangka. Ano ibig sabihin? Kapag tinawag ka ng Diyos, huwag ka nang lilingon sa likod mo. Ano ibig sabihin nun kung tayo ay tinatawag araw-araw ng Diyos? Nais ng Diyos tulad ng 4 na apostol na tinawag, na kapag tinawag niya, sa Kanya lang nakatingin at hindi mo napapansinin ang likodan mo. Nakatingin sa Kanya, kaya yung 4 na luwalhati at naramdaman at nakita ang kadakilaan ng Diyos. Tayo rin naman Sino po sa inyo rito ang gusto pag namatay sa impyerno? Taas ang kamay. Ano gusto natin lahat? Bakit gusto natin ang langit? Gusto natin kasama ang Diyos. Kaya anong inuutos niya sa atin? Pag tinawag tayo, araw-araw, ako at ikaw, tinatawag ng Diyos araw-araw. Kahapon iba ang tawag niya. Ngayon, tinawag niya tayo. Kaya tayo naririto sa loob ng St. Joseph. Tinawag niya tayo sapagkat meron siyang inuutos sa atin at pinagagawa. Isa sa pagtugon natin sa Kanya ay ang pagtingin natin at paglilingkod tulad ng ginagawa natin ngayon. Ngunit hindi na tayo dapat lumilingon sa ating likod. Ano ibig sabihin nun? Pag tinawag po tayo ng Diyos, huwag mo nang lilingunin ang nakaraan mo. Ang mga taong nakasakit sa iyo, hindi mo natitignan yon. Ang mga taong nasaktan mo, di mo natitignan yon. Dahil nakatingin ka sa Diyos na nagpapakababa, tumatalikod sa kasalanan. Kasama sa Ebanghelyo natin ngayon sa unang parte na ipinangaral ng Diyos ang pagsisisi sa kasalanan. Kaya pag tinawag na tayo ng Diyos, na alam ko tinawag tayo, kaya tayo naririto, ikaw, ako, tinawag araw-araw ng Diyos upang talikuran na ang lahat ng pangit sa likod natin. Ang paninira, ang nanira sa iyo, di mo na yan titignan. Ang nakasakit sa iyo, di mo na titignan yan. Bakit?
Dahil nakatingin ka sa Diyos na tumatawag sa iyo. Hindi ka tinatawag ng nakaraan natin, hindi ka tinatawag na nakaraan mo, tinatawag po tayo ng Diyos araw-araw para sa Kanya. At sa pagtawag sa atin, tandaan natin hindi magkukulang ng grasya ang Diyos. Sa unang pagbasa natin, narinig niyo yung isang babae na walang anak, si Ana. Iyak siya ng iyak sa Diyos. Nahihiya siya dahil siya'y baog. At ang baog noon, noong unang panahon ay tanda ng ika'y sinumpa ng Diyos. Dahil baog, ibig sabihin wala siyang biyaya, kaya siya tinutuya ng ibang kababaihan. Pero ano nangyari ba kay Ana? Binigyan din ng anak. Ano ibig sabihin ulit? Kapag tinawag ka ng Diyos, kung ano ang kailangan mo, kahit hindi mo sambitin, alam niya at ipagkakaloob niya. Amen ba? Amen. Marami sa inyo nagte-text sa akin, nagme-message at nagsasabi na mga sakit ninyo, mga problema at hirap ninyo. Sino nga ba ang wala? Pero bakit hanggang ngayon nandito ka? Bakit hanggang ngayon malusog pa rin tayo? Hanggang ngayon nakakangiti pa rin tayo? Hanggang ngayon nakakakain pa rin tayo ng tusok-tusok? Yun ang merienda ko ngayon. Ano ibig sabihin ulit nun? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang dami niyong nagte-text sa akin, lalo na pag nagmimisa ako sa Quiapo. Ang daming humingi ng dasal. Sa palagay nyo, pinabayaan kayo ng Diyos? Nandito pa rin kayo. Anong ibig sabihin yun? Dinidinig ng Diyos ang dinadasal mo. Bakit? Dahil nakatingin ka sa Kanya. Siya lang ang tinitignan mo at siya lang ang pinaglilingkuran mo. Hindi mo pinaglilingkuran ang nakaraan mong pangit. Di mo pinaglilingkuran ang sama ng loob mo. Di mo pinaglilingkuran ang kasalanang nagawa mo. Di mo pinaglilingkuran maging ang mga taong nanakit sa iyo. Sino ang tinitignan natin? Ang Diyos na kumakalinga sa atin. Amen ba? Yan ang isang katotohanan. Oo, marami sa inyo may sakit sa bato. Ako rin meron nun. Pero ako milagro din. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Paulit-ulit pag iniimbitan nyo ako dito, baka akala nyo kung ilang ulit nagmimilagro ang poong Jesus Nazareno sa akin. Ang Diyos, sabi ko nga sa inyo, pag tumingin ka sa Kanya, huwag mo lang titignan yung pangit mong nakaraan. Huwag mo lang titignan yung mga hinanakit at sama ng loob mo. Huwag mo lang titignan yung problema mo at manghihina ka. Tung nagsisimba kayo, saan kayo nakaharap? Sa Kanya. At sa palagay nyo, hindi niya alam ang dinadasal mo. At dahil nakatingin ka sa Kanya, siya ang tinitingnan at pinaglilingkuran mo. Siya ang magbibigay ng kinakailangan mo. Kagalingan, sandali lang yan sa Diyos. Amen ba? Amen. Pambayad kay Bombay, ay, sandali lang din yan sa Diyos. Di ba? Problema sa anak, sandali lang yan sa Diyos. Problema sa pag-aaral, sandali lang yan, lahat sa Diyos. Titingin ka lang sa Kanya. Alam nyo ako, sumakit ang tiyan ko. Isang buwan masakit ang tiyan ko. Takot na takot ako. Siguro naman, alam nyo nagisakit ko. Dito ako nagkasakit. Dito sa simbang ito. Nang ako'y dinala sa Amerika. Dito. So sabi ko, baka bumalik na yung sakit ko. Natatakot ako. Ang dami kong doktor na tinetext. At ang daming doktor kong dinaanan at pinuntahan. Maniwala kayo hindi. Meron po kayong bato dito sa Caloocan. Sa UST, meron po kayong bato. Sa Olongapo, meron po kayong bato. Malaki na po. Ooperahin na po. Diyos ko, sabi ko, punta ako sa Quiapo, syempre, doon ako nagmimisa. Sabi ko, alam mo naman ang takot ko, mabiyak ako. Wala namang imposible sa'yo. Bahala ka na, pero makirot ang gilid ko.
Balik ako doon sa parokya ko, sa Sambales, ang layo. Biglang tumawag yung kaibigan kong doktor, chief pathologist siya. Sabi niya, alika, titignan natin yung tiyan mo. Tinignan. Dahil siya yung chief, within 3 minutes, nandyan ang resulta. Alam niyo, pinakain pa ako sa Jollibee bago binigay yung resulta. Alam mo, sabi ko, ano ba sakit ko? Alam niyo, sabi niya, anong sakit? Wala ba akong bato? Anong bato? Ito resulta mo. Wala kang bato. Mabubuhay ka pa ng 25 taon. Kaya kayong may sakit, huwag niyong kimkimin yung sakit niyo. Mas maniwala kahit manalig kayo sa Diyos na sinasamba't pinaglilingkuran natin. Maging mapagkumbaba lang tayo. Umamin lang tayo na tayo nangangailangan ng grasya niya. Huwag tayo maging mapagmataas sa kapwa natin. Sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Kanya at sa kapwa mo. Hindi mo pa hinihiling. Binigay niya na sa'yo. Pakatandaan niyo yan. Ganong kabuti ang Diyos. Alam niyo, sabi ko, ano meron sa gallbladder ko? Anong problema dyan sa aking kidney? Wala. Normal. Wala ba akong sakit sa bato? Wala ba akong gallstone? Wala. Ano meron ako? Ba't masakit? Dumi. Minom ka lang nito, tanggal yan. Tapos umulit yun, masakit ang tiyan ko. Ginawa niya, kasi may bago na pala ngayon, no? Kukunin lang yung dugo mo, kasi nagkasakit ako, buong bituka ko, may bukol dati. May cancer, di ba? Dati. Tinignan niya, sabi niya sa akin, Father, meron na ngayon bago. Kukunin lang yung dugo mo, malalaman na natin kagad kung meron kang mga bukol sa buong katawan mo. Kinuha yung dugo ko. After 3 days, pumunta siya sa parokya. May dala pang bigas, may dalang duty free. Ang bait-bait ng kumpare kong doktor. Tapos dala niya yung resulta. Sabi niya, may bukol ako. Ay, naku, Diyos ko. Sabi niya, tignan mo yung resulta mo. Ang linis-linis ng katawan mo. Walang bukol. Wala. Kahit yung nararamdaman ko rito na wala, lahat wala. Yung mga laman loob ko, ayun, pwede nang pang dinuguan, sabi niya. Malusog. Sabi ko, Diyos ko, ang lahat ng takot ko, inaalis mo, basta tatawag lang pala sa'yo. Kahit na matanda na ako, senior na rin ako tulad nyo, hindi mo pa rin ako pababayaan. Kaya kayong nagte-text sa akin, kayong tumutulong sa akin ng palihim at patago, kayong mga kaibigan kong naririto, hindi ko kayo nakakalimutang ipagdasal. At kaya nandito kayo dahil dininig ng Diyos ang dasal natin. Amen ba? Tandaan nyo yan, ha? Tinawag tayo ng Diyos, pakinggan natin ang tawag niya, magpakumbaba tayo, tumalikod sa masama, manalig sa Kanya, at didinggin niya ang hinihingi natin. Mabuti ang Diyos na tumatawag sa atin. Amen.